Naimbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Ngayon na nahaharap si Vice President Sara Duterte sa impeachment, ano po ba talaga ang kahulugan ng impeachment? Ano ang proseso ng impeachment? Ngayon na may mga nagsampanan ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, nagkaroon po ako ng mga katanungan. Unang-una nga, ano ang proseso ng impeachment? Pangalawa, kung sakaling maalis sa pwesto si Sara Duterte, sino ang papalit sa kanya? At itutuloy pa rin ba ng House ang impeachment case kahit na nakiusap na si President Bongbong Marcos na huwag ituloy yung impeachment case na yan? At yung sinasabi ng iba na magsasayang lang ng pera dahil aabot ba yung impeachment na yan? At kung lumusot nga yan sa Kamara, paano naman sa Senado na alam natin na marami ang mga maka-Duterte? Or tulad ng bulong-bulungan na kapag pinawalang sala ng Senado itong kasong ito, ay baka ang taong bayan naman ang mag-people power para mapaalis sa pwesto si Sara Duterte. Gusto ko pong i-share sa inyo yung napanood kong interview sa teleradyo ni na Doris Bigornia at ni Alvin Alchico kay Attorney Makalintal, isa pong election lawyer. Panoorin po natin at pakinggan ang mga paliwanag ni Attorney Makalintal para may matutunan naman po tayo kung ano ang proseso ng impeachment. Let's all watch this. Magandang umaga po kay Attorney Romulo Makalintal. Oh, yeah. Isang election lawyer partner, Batikan. Eksperto. Siyempre, advocate ng mga senior citizens at napakagaling pong magpaliwanag. Yan. Attorney Romy Mac, good morning. Good morning, sir. Magandang umaga sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. So, Attorney Romy Mac, kwentuhan mo nga kami, ano yung mga insights mo dito sa impeachment? Ano yung proseso po? Kasi partner, nung nagdi-discuss tayo, nagkomento kagad din si Attorney Romy, makagaya nung binanggit mo yung si Erap, hindi na impeach, hindi na tanggal si Erap through an impeachment, Attorney Kamo. Yes, so si Erap, hindi siya na-impeach siya. Alam Impeach mo siya kasi, sa House. siguro dapat malaman. Ano bang ibig sabihin ng impeach? Sige po. Ibig sabihin, ay ina-accuse, inaakusahan. Kaya hindi, sa akin, with due respect, hindi tama yung nais nilang ma-impeach. Hindi ganun dapat. Nais nilang matanggal sa tungkulin sa pamamagitan ng impeachment. Tama. Kasi yung ma-impeach, para lang inaakusahan mo, walang iniwan yan sa piskalya. Ikaw ay naghahain ng iyong criminal case sa piskalya. Dito sa impeachment, yung reklamo mo para matanggal ang isang impeachable official, inihahain muna sa House of Representatives. Kapag ka napatunayan na sufficient informing substance at maisampay yan sa House at magkaroon ng sapat na boto para maisampa sa Senado, yun, na-impeach na siya. Ibig sabihin, an information was filed. Isang kaso na ang naisampa upang matanggal siya sa tungkulin. At ang kaso ay sinasampa sa Senado. Sapagkat doon sa Senado, ang Senado magiging hukom. Sila ang magdi-decide kung dapat matanggal ang isang impeachable official. Pag natanggal siya, hindi siya na-impeach, kundi natanggal siya. He was removed from office through the process of impeachment. Ibig sabihin, Attorney, yung pag nakuha ng Kamara yung 1/3 at naipasa sa Senado, impeached na ang opisyal na yon. Impeached siya. Oo, Pero hindi pa siya remove. Hindi pa siya remove. Pwede rin sabihin na pwede na rin sabihin na convicted? Ay, hindi. Wala pa. Wala Kapag pa. ka na-convict siya sa Senado, yun, convicted na siya. Ayun, Senado. Oo, doon sa Senado. Kaya hindi po pwede yung naghain ng nais silang ma-impeach. Hindi, nais silang matanggal sa tungkulin sa pamamagitan ng impeachment. Yun, okay. Ayun, ganun. Para Oo. malinaw. So, Malinaw. tama si Attorney Romy Mac. Para paalam natin yung tamang terms. Pag sinabing impeach, madaling gawin yun. 1/3 lang ng Kamara yun. Kontrolado nila yung Kamara. So, chances are, pwede talagang ma-impeach. Pero ang importanteng act is remove. Sa Senate, Senate naman yun. Sa Senado naman yun. Kaya parang naghain ka sa kaso sa piskalya. Tapos pagkatapos sa piskalya, pinapile yung information sa korte. Opo. Ang korte naman dito ang ating Senado. Opo. Kaya yung kaso ni Erap, na-impeach siya pero he was not convicted. Oo. Kasi tama. ang nangyari doon, nag-walk out ang prosecution nung ayaw ipo-open yung envelope. Tama. Sa magitan ng 11 to 10 votes, isang boto ang diferensya, ay hindi nabuksan. Nagalit ang mga prosecution, nag-walk out sila, nagtuloy na sila sa EDSA, nagkaroon ng EDSA power demonstration. EDSA Tama. dos. Naalala ko nga yun. Oo. Then si Erap, hindi siya na-remove.
he resigned from office. Oo. Umalis na lang siya. Oo, nag-resign Umalis siya. na Kaya lang. si Pangulong Gloria Arroyo naging presidente. Yes. Ayun. Kasi naging VP at that president. time. Oo, 2001, no? Tama. Kaya naging 9 years yan yung term ni Oo, Pangulong kaya naman Gloria. nung maupo naman si Gloria bilang Pangulo, Oo. nabakante ngayon ng Vice President. So, ang nangyari, ang Pangulo ng Pilipinas, nag-appoint siya ng kanyang Vice President. Si Gingo na. At si Gingo na. At yung appointment na yon, ina-approve yun ng majority vote ng House of Representatives and Senate voting separately. So yun ang succession. Oo. Hindi, Yun ang hindi, succession. hindi yung Hindi succession na succession yun, Senate kundi President. yung Appointment. Oo. Appointment yun. Appointment. Ina-appoint from among the members of the House and the Senate. Kaya pwedeng kung sinong congressman o sinong senador, pwedeng i-appoint ng naupong presidente para maging successor na Vice President. Na pwedeng mangyari, Attorney Romy Mac, sa kasong ito, kung sakasakali lang po na ma-impeach at ma-convict si Vice President Sara, ganun-ganun ang mangyayari dito sa Ganun kaso ang ito. mangyayari. Kung mawala siya, kung ma-remove siya from office, President Marcos will appoint a Vice President from among the incumbent senators and congressmen. Oh, so, Kahit sino senator doon, and kahit sino congressman, oo. pwede. Kahit, sino doon. kahit party list. Oo, kahit sino. Basta Prerogative congressman na. at senator eh. Ay, Kaya pwede. yun ang mangyayari doon. Oo. Halimbawa na si President na natanggal nga. So si President pwede niya i-appoint si Speaker Romualdez as Vice President. So gano'n ang Pero magiging proseso paano doon. pag hindi naman niya nakuha yung majority vote? Di pipili ulit siya. Mag-a-appoint ulit sila. Appoint ulit. Okay. Para Pero- makuha nila. Hindi ba po yung, hindi po pwedeng ordinaryong tao o Hindi, ordinaryong nakalagay opisyal? kasi Pwede. congressman or Nasa senator. saligang batas natin kasi ang nakalagay doon na yung Vice President na iuupo ay dapat manggagaling sa incumbent senator at saka congressman. Kailangan, Attorney Romy Mac, majority ng pareho o isa lang? Yes. Pareho. Kasi Pareho. voting, separately yan eh. Oo. Hindi Kaya ba dapat, mahirap yun? Mahirap Hindi nga. po mahirap yun, attorney. Kaya naman pagka yan nagka-appoint na, bago naman mag-appoint yan, nagkaroon ng kasunduan na yan. Ayo. Siyempre, hindi naman nakakahiya naman na mag-a-appoint ng Pangulo pagkatapos hindi a-aprobahan. Ano ha? So, iba yung usapan na yan. Katulad din ngayon, sinasabi na ang Pangulo hindi nakikialam. Siyempre, sasabihin niya yun para patunayan na independent talaga ang House of Representatives. Kasi kung talagang makikialam ang Pangulo, ay napakadaling mag-order. Kasi control nila ang majority. So, hindi talaga itutuloy yan. Hindi naman pwedeng hiyain ng House ang ating Pangulo sa bagay na yan. So, sa itong prosesong ito ngayon, o sinong sinasabi na hindi nga nakikialam ang Pangulo, para to have a picture na talagang independent ang ating House of Representatives Tama. sa prosesong ito. Attorney Romy Mac, let's talk about time. Saka sa instant case nitong kay Vice President Sara, may time pa ba ang Kamara to actually impeach the Vice President and proceed? Tingin ko kung talagang bibilisan yan, pwede pa kasi Kaya pa. hanggang December 18 naman ang pang-adjournment eh. Oh. Tsaka isa pa, kung talagang bibilisan, at saka yung ang nangyayari kasi ngayon, dala-dalawa yung impeachment complaint na isinampa. Opo. Sana magkasundo na lamang yung dalawa na isa na lamang para hindi masyadong maraming dokumento ang ieksaminin. Kasi kung dalawa yan, ay dalawang kaso ang didinggin, ay napakatagal na proseso niyan. Kasi dalawa ang sasagutin ni Sara Duterte. So they will be asking for time to answer. Sasabihin, teka muna, hindi pa kami. Give us due process. Siyempre, bibigyan mo ng due process yun sapagkat napakakapal ng mga impeachment na papers na yan. So sasabihin, yung sinampan ng grupo nila Colmenares, yung sinampan ni De Lima, kailangan namin ng so many number of days para kami ay sumagot sa bagay na yan. Pero kung isa lamang, magkakasundo sila, isa na lamang ang mananatili, isa na lamang ang didinggin. Kasi yun ang katulad ng sinasabi nga ni Mr. Colmenares na yung kanilang petition, isa lamang ang ginawa nilang ground, betrayal of public trust. Kasi nga naman kung yung kay De Lima kasi, dito sa grupo nila De Lima, marami. Oo. Maraming mga grounds. Pero 14. kung tingnan mo, 14 lahat yun, kung kalimbawa, culpable violation, ay betrayal of public trust din yun. Ama. Kung nagkaroon ng graft and corruption, Betrayal betrayal of pa rin, public oh. trust. Pa rin yun. Yun ang blanket. Oo, okay. Oo. Okay. Kasi yung betrayal of public trust, walang definition yan eh. Correct. Depende yan Malawak. sa paningin. Malawak yan sa paningin ng mga kongresista.
siguro pagka nga ako yung nagle-lecture, sinasabi ko sa kanila, medyo malalim ang definition dyan at kung Tagalog halimbawa sa mga ordinaryong mamamayan, paano natin paliliwanag? So sinasabi ko, tingnan ninyo yung Tagalog version ng ating saligang batas. Oo. Kasi doon sa Tagalog version ng saligang batas, medyo malinaw sa pagkaka-explain sa Tagalog yung mga iba't ibang mga grounds for the impeachment ng isang impeachable official. At teka muna, Tony Roma, hindi ba pwedeng after na lang ng vacation actionan o gahol na rin dahil mag-eleksyon, mga Nag-eleksyon kampanya? na eh. Oo. Well, hindi pa naman. Siguro basta bilisan lamang nila. O kaya naman, halimbawa nga talagang gusto ng mga kongresista, ay maghain sila ng sarili nilang complaint na isang complaint na permado ng 1/3 of all the members of the House of Representatives. Pwede yun. At pwede ba? Pwede yun. Sila Wala mismo. nang- Katulad Wala na nangyari hiring-hiring? kay ERAP. Oo. Oh yes, katulad ng nangyari kay ERAP. Yung kay ERAP, ang naghain noon mga kongresista Opo. na nag-file sila ng more than 1/3 of the members of the House of Representatives. Ang una nga nagsampa niyan, wala pang 1/3, kaya kinu-question nila ERAP. Hindi, wala pa kayong jurisdiction kasi walang 1/3 ng House of Representatives nung inihain yan. Nung nakahain na yung impeachment complaint against ERAP, saka lamang sumama yung ibang mga kongresista. Sinasabi ng mga abogado ni ERAP, hindi po pwede yan. Kailangan yung original complaint, andun na yung 1/3. Ang ginawa ng mga kalaban ni ERAP, nagpirma sila, sumama sila, they joined para mabuo yung 1/3. Na nung isinampa sa House, biglang i-declare ni Villar Manny Villar. sufficient inform na ito and we certify this to the Senate. Opo. Then he banged the gavel and adjourned the session. O yun yung nagmadali siya, Attorney Oo. Romy Mac, Oo. nagmamadali siya. Oo. Oo. Kaya yun ay natuloy sa Senado. Oo. Ay, di protect ka muna. Walang hearing yun. Kung mangyari yan, kasi pwede palang Pwede ganun, palang walang mangyari. hearing para mas mabilis. Anong bale nung dalawang impeachment complaint na Well, yun? magiging moot and academic na lang yun. Siguro yung evidentiary value doon kukunin. Yung ibang mga ebidensyang inihain na doon, pwede lang magamit. So, Yun ang pinakamabilis na proseso. Oh, Kasi bakit? dito sa it appears, ordinaryo, ay Oo. magkakaroon, i-refer pa yan sa committee. so it appears pwede Yan. palang Attorney Romy Mac, pwede palang i-railroad kung, to use, for a lack of a better word, para pwede palang i-railroad kung tutusin. Diretso na na may kayo sa 1/3 ganito. tayo, Oo. may 1/3 tayo, diretso natin, walang hearing-hearing. Oo, kasi ang 1/3 yan sa tingin ko kasi para lumalabas sa Wikipedia, 300 something members yan. Ang 1/3 yan, mga nasa 105. Kaya. O yung kalmado ng Kayang-kaya. 105. Kayang-kaya nila, Isang verified Attorney. complaint. Oo. Kayang-kaya nila. Oo. Pero hindi ba ngangawa ang Sara Duterte naman na, ay, due process, bigyan niyo akong due process, ayaw ko niyan. Wala sasabihin, doon ka na lang sa Senado, doon mag-due process. Ayun. Kasi doon na lamang, anyway, ganun din naman mangyayari, sasampa rin naman sa Senado. Ngayon, pagdating sa Senado, yun ngayon ang problema ngayon. Makuha ba nila yung 2/3 vote to convict? Napakahirap noon. Yan ang problema. Kasi yung 2/3, dapat 16 ang boboto. Kahit 23 lang sila. Ay 23 lang sila. Kahit Oo. 24 yan, 16 pa rin ang bilang dyan. Okay. Kaya makakuha lamang ng 8 si Sara at tapos na yan. O Tapos kaya na. pagka, halimbawa, marami nag-abstain, ay hindi marireach yung 16 votes na yun. Hindi siya Yun ang mako-convict. problema. Hindi ka mako-convict. Hindi siya Oo. matatanggal. Oo. Oo, kaya Okay. yan minsan kapag yung sa political circles kapag yung political strategy, halimbawa talagang hawak nila ang Senado, yung ini-impeach hawak ang Senado, okay lang, i-file nyo na lang sa Senado. Kasi pagdating sa Senado, mananalo rin naman sila eh. Walang iniwang yan sa impeachment ni Clinton. Oo. Alam ni Clinton noon na doon sa House matatalo siya. Walang ang mga number sa abogado Senate. niya, pinabayaan na lamang na ito. Oo. Pagdating sa Senado, kontrolado naman ni Clinton yun, nawala rin na he was exonerated. Oo, Hindi tama. siya na-convict. So, bali, Dito, kung sa tingin nila Sara, kontrolado ng Senado, pababayaan na lamang nilang ma-impeach siya dyan sa House. Oo. Kasi sa ma-expose ang kung ano-anong mga alleged anomalies, yeah. then bantayan lang naman nila sa Senado. Oo. Kung makukuha niya rin naman na yung 8 votes na yun. Kumbaga, di bali ng ma-impeach, hindi nyo naman ako matatanggal. Ganun Parang ba? gano'n. Hindi naman ako oo. makukonvict. Pero di ba sa society natin, Attorney Mac, pag sinabi sa atin na, kasi ngayon lang natin naliliwanagan ano ba talaga yung impeachment, pag sinabi sa ordinaryong tao, na-impeach na si Sara, akala nila, Tanggal. yun na yun. Hindi.
hindi natanggal. Oo. At parang- Charge lang, misconduct. Kumbaga, parang stain. Ano ang stain sa reputasyon Mancha. mo? Mancha na yun. Tatak na yun ni Sara na na-impeach. Pero, siyempre, naman politika yan. Kasi ang Yun. sinasabi nga natin, ang impeachment ay political case, hindi yan Tama. criminal case. Tama. Ayun. Kaya nga ang Pangulo ng Pilipinas, kahit meron siyang pardoning power, he cannot pardon ang impeachment conviction. Kasi yan ay hindi criminal case. Pwede lamang magpardon ng Pangulo ng criminal case. At dahil sa ang impeachment ay hindi criminal case, hindi pwedeng magbigay ng pardon ang Pangulo sa impeachment case. Correct. Nako, sige, abangan natin. Ang Ay, exciting nako. po, no? Abangan Kaya natin ang nga. susunod na Maganda kabanata. yan. Oo. Thank you, Attorney Romy Mac. Mabuhay po Oo. kayo. Ayan, salamat po kay Atty. Makalintal, kay Alvin Alchico, kay Doris Bigonya sa Teleradyo, at marami po tayong natutunan tungkol dito po sa impeachment na kinaharap ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.